Morning po. Next back. Pagbabalik mo sa data, ito yun. Ito yung next. Nakahanda na po ba ang lahat? Purihin po ang Diyos. Po? Ngayon po, yun po ang pamagat ng ating mensahe sa oras na ito. Children of God, purpose. Kanina po habang nag-praise and worship po tayo, tinatanong ko po ang Diyos. Gusto kong makita yung value ng purpose ng buhay ng mga anak ng Diyos. Habang tinatanong ko po yun, pinapakita po ng Diyos yung napakalaking handaan, ang haba po ng lamisa. Sari-sari pong pagkain yung naroon sa isa pong napakahabang lamisa. At tayo pong lahat na anak ng Diyos, nandoon po sa likod. Alam niyo po yung handaan, nandito po tayo sa likod ng lamisa. At doon po sa katabi ng lamisa, nandoon po ang Ama. Nakaupo po siya. At nakita ko po na habang yung mga tao pumipila po sila para kukuha ng pagkain, habang nakatayo po tayo, sinasabi po ng mga kamay natin, siya po yung naghanda, yung aming Ama. Yun po yung mga sinasabi ng mga anak ng Diyos. Habang nakatayo at nakapila yung mga tao, kumakain po sila. Kumukuha po sila ng pagkain. Yung Diyos, nakaupo po siya at nakangiti po siya sa atin. At narinig ko po sa isip niya, ito, yung aking mga minamahal na anak, na labis kong kinalulugdan. Tayo po yun. Na nakatayo doon sa harap ng mga pagkain. At sinasabi po natin, habang nakangiti ang Ama po namin ang naghanda ng lahat ng yan. Sinasabi po yan sa title, Children of God, Purpose. Nandun po tayo, nakatayo, sa harapan ng maraming pagkain, no buffet. Yun po yung purpose natin. Ano po yung purpose natin? Ipakilala kung sino yung naghanda. Alam niyo po nung ramdaman ng puso ko, I am very proud. Kahit po hindi ako yung gumastos sa mga pagkain na yon, naghanda ng yon. Ako po ay anak nung naghanda ng lahat ng yan. I stand, sabi nga po, in the purpose of God to become His child. So ito po yung scripture na ibinigay sa akin ng Diyos. Sabi po sa Romans 9:17, for this scripture say to Pharaoh, I raise you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name will be proclaimed in all the earth. Basahin po natin sa Tagalog. Romans 9:17. Yan po yung ating purpose. Ginawa kitang anak. Anak ko. Ano pong sinabi dyan? Upang sa pamagitan mo, maipakita ang aking kapangyarihan. Nga, child of God, mga anak ng Diyos. Tayo po yun, LLCC. Nga niya, mahayag ang aking pangalan sa buong mundo. Hindi lang po dito sa lugar na ito,
kundi sa buong pabahay, sa buong Bulacan, sa buong mundo. That is our purpose. Kami nga ginawa kitang hari. Mga hari po ba tayo? Opo. Binigyan kita ng kaligtasan? Opo. Yun po ang kapahayagan ng Diyos sa oras na ito. Yung layunin po natin bilang kanyang mga anak, ayan po. Sa pamagitan ng buhay po ng bawat isa bilang anak ng Diyos, nung sabi, display my power in you. Pag sinabi pong display, katulad po ng mga pagkain na sinabi nyo, nakalatag kanina, nakadisplay. Nakikita. Kanino po dapat makita yung kapangyarihan? Sa mga anak ng Diyos. Ayan po, even yung mahayag yung pangalan, hindi lang sa lugar na ito, kundi sa buong pabahay, sa buong Bulacan, sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Saan po dapat yung panggagalingan? Sa mga anak ng Diyos na tayo, na narito, na nakaupo riyan. Sabi nga po, bakit po? At paano po ito? So, sino nga po ang anak ng Diyos? Or tutog na Son of God? Sino nga po? Jesus Christ. We are Son of God, we are child of God, so Jesus Christ. Sino nga po ang Panginoong Jesus? Bago po tayo naging anak, siya po yung nauna. Sino nga po ang Panginoon? So sinabi po sa Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as many for ransom for many. Basahin po natin sa Tagalog. So, amin po. Siya po yung naunang anak na Diyos bago po tayo. Kami nga po, Matthew 28, maging tulad ng tao, which is Jesus Christ. Hindi po siya naparito. Kasi siya po ay hari. Upang paglingkuran, kundi maglingkod. Sino po yung paglingkuran ni Jesus Christ? Tayo po. Ayan po. At hindi lang po siya naglilingkod. Ano po yung kanyang ginawa? He give His life to us. Binigay po niya yung kanyang buhay para tayo ay matubos. Pagkat alam po natin na noon pa man, tayo po ay alipin ng kasalanan. We are dust, we are red. Ano pa po tayo? Alabok, kasalanan. Kaya po yung kanyang ginawa, dahil nga po, tinupad po niya yung tawag na purpose of Jesus Christ. So 1 Timothy 2:5 and 6, for there is no one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave Himself as the ransom for all men, the testimony given to us at His proper time. Basahin po natin sa Tagalog, sabay-sabay. So, ito po, yung dalawa po ay ang purpose ng Panginoong Jesus. Po, Matthew 20:28 and 1 Timothy 2:5 and 6. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tabambagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Hesus Kristo na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang banal na sa layunin ng Diyos at mahayag sa takdang panahon. Tapos na po. Tapos na. Nagawa na yan ng Panginoong Jesus. At sino po yung benefactor? Tayo po yun.
na nakaupo riyan at ako na nakatayo rito. Tayo po ay naging benefactor po ng ginawa ng Panginoong Jesus. The purpose of Jesus, tapos na po. Kami nga po, tayo po naging resulta. Called children of God. Tinawag po tayong mga anak ng Diyos. Tama po yun. Kami nga po, Jesus Christ served His life. Para tubusin po tayo. Aksidente po ba yun? Ayaw ko hindi. Aksidente po bang naging anak po tayo ng Diyos? Hindi po. Yan po ay plano ng Diyos. So, Matthew 20 at 1 Timothy 2:5 and 6, we become child of God by doing Jesus Christ. Sabi nga, ni-ransom niya po tayo, who gave His life for us, upang yung plano ng Diyos ay matupad sa atin. Noon pa man, sabi nga po, that's why in John 1:12, ano po natin yan? Memory verse? Hoy, bakit ka? Ayan, yan po. Kaya nga po sa Juan 1:12, basahin po natin. Purihin po ang kanyang mga salita. So, hindi lang po karapatan yung ang natanggap po natin, yung alam po natin. Ano pang meron tayo? Sabi nga po ng Diyos, ginawa niyo pong sigurado, sure, na yung karapatan na yan maging totoo. Ano pong ginawa ng Diyos? Na alam natin, He put His seal, yung tatak, through the Holy Spirit. At para po tayo maging tunay na mga anak ng Diyos na may tinatawag na purpose. So, kami nga po, we are children of God ngayon. Mga anak na po tayo ng Diyos ngayon. Kasi, tumanggap tayo kay Kristo at the same time, sinigurado po ng Diyos, nilagyan po niya tayo ng tatak sa pamagitan ng banal na Espiritu na meron po tayo. So, sabi nga po, hindi po ito aksidente na naging anak tayo ng Diyos. From the creation, the plan and the will and the purpose of God, still there, nandun pa rin. Nga po, yung layunin ng Diyos ay naroon po sa tinatawag na unang paglikha niya sa atin. Po, makikita po natin yan sa Genesis 1:26. Bakit po ganun? Balik po ba? Sige po. So Genesis 1:26, basahin ko na lang po. Then God said, let us make our man and in our image and likeness and let them have dominion and kingdom. Sabi mo mag-rule, mamuno. So, sabi nga po doon sa sinabi ko po kanina, na noon pa man, yung plano at yung layunin ng Diyos ay naroon nung tayo kanyang nilikha. Nilikha niya sino? Yung mga henerasyon po natin, yung unang tao. So, ayan po, but the proclamation of God ay nasira po ito, nawasak po ito. Bakit po? Nagkasala po ang tao. Kaya naman, Jesus Christ came to the earth in one purpose. Serve His life. At tubusin po tayong lahat. So, yung title ko po is, mga po ng Diyos, Children of God has purpose. Kanina po, sinasabi po ni Kuya, narinig niyo po, sinabi ni Kuya, yan ang salitang
compromise, excuses, nakipag-negotiate ka sa Diyos. Sinabi po ng Diyos sa akin kanina, yung daan, sabi nga po ng Diyos, yung daan patungo sa layunin o sa purpose ng Diyos ay diretsyo. Pero ikaw, nag-segue ka. Ano po yun? Sumuigwi ka eh. Ito diretso tong daan. Pero, yung purpose mo ang iyong inuuna. Hindi po yung layunin, hindi po yung purpose ng Diyos bilang anak. Anak ka, mayroong layunin para sa buhay mo kung bakit ka naging anak ng Diyos. Sinabi ko po, hindi po yung aksidente. Plano na po ng Diyos noon yan. Noong nilikha niya, yung una niyang paglikha, yung Genesis 1:26. Ayun nga po sa Genesis 1:26, you are created to the image and likeness of God. And you have kingdom, you have salvation, you must roll over. Pero, sabi nga ng Diyos kanina, yung daan, patungo sa kanyang layunin, which is inilagay niya po sa atin through Jesus Christ, nilihis mo. Lumihis ka ng daan. Why you compromise? Segue. One? Bakit ka ba nagkompromiso? Bakit ka ba nag-excuse? Bakit ka ba nakipag-negotiate? You forgot the purpose of God in your life. Totoo po ba yun? Nakalimutan po ba natin yung layunin kung bakit tayo naging anak ng Diyos? Yung layunin mismo ng Diyos sa atin. Yung dahilan kung bakit naging anak ka ng Diyos. Kung ano yung dahilan kung bakit ka ng anak ng Diyos. Bakit si Jesus Christ ni-ransom tayo? Tinubos tayo. Nakalimutan po ba natin? Lumihis ba po tayo ng daan? So, today, God is reminding us. Ano pong sinabi ng Diyos? Repent. Repent. Bumalik kang muli doon sa daan, sa matuwid na daan. Saan patungo? Sa purpose ng buhay mo, which is ibinigay ng Diyos. Hindi po sinabi ng Diyos, hindi po niya sinabing mag-guilty ka. Kasi, nag-excuse ka, nag-compromise. Ang gusto lang po na Diyos sabihin sa'yo, repent. Balik ka lang. The value of a child of God, hindi po nagbabago yan. Tayo lang po yung nagbabago. Kailanman ang Diyos, tapat po siya sa kanyang mga pangako at salita. So, sabi nga po doon, sa Romans 9:17, balik po natin. Yeah. Yan po. I raise you up. Ikaw ay aking ginawang hari for this very purpose. Ipakilala mo ang aking kapangyarihan. Sabi nga, I might display my power in you. Sa atin po yon. Gusto pong makita o ipakita ng Diyos na meron tayong kapangyarihan na tinatagla. Ano pong ibig sabihin? We have authority and power. Tinatanong po ng Diyos, ginagamit po ba natin yan? The purpose of God. Kung bakit ibinigay yung power na yan sa atin, kung bakit sinabi niya, you have authority. Display mo yan. Pakita mo yan. Yan po yung sinabi ng Diyos. We have likeness, we have image. Genesis 1:26. Ano pong sabi ng Diyos? Sa image niya. Ano sabi doon?
Yung image niya, mahayag ang aking pangalan. Ano po yung pangalan ng Diyos? Sample, Father, faithful, joy, hope. Ano po ba? Maraming marami. Kanina po yung buffet. Lahat po yung napakahaba. Kung naalala na po yung preaching kung nakaraang linggo, ang Ama ay naghanda ng maraming pagkain. Hindi po yung pagkain na kanin, ulam. Ano po yung inihanda? Sabi nga ng Diyos, ihanda mo ang iyong puso at isipan. Para sa ano? Para sa inihanda niya. Para truly, habang nakatayo ka dyan, nakatingin ang Diyos ng may ngiti sa iyo. Bakit? Sabi niya, you are my beloved children. For you, I am. Sabi nga, ikaw yung aking pinakamamahal na anak. Sa ikaw. At ikaw ay aking kalulugdan. Bakit? You have purpose. You stand in your purpose, which is my purpose. Tumayo ka sa layunin ko. Tumayo ka. Yung layunin ko ay ang layunin ng buhay mo. Po, we become child of God. Why Jesus Christ give His life for us? What is the reason? Ano po yung rason ni Jesus Christ na tinubos po niya tayo? Para po ba sa Ama? Hindi po. Para po sa atin. Sinasabi po ng Panginoong Hesus, ikaw ay aking kapatid. Ikaw ay aking kaibigan. The reason why Jesus Christ give up, serve His life is for us. Ikaw at ako ang rason. Lagi pong sinasabi ni Jesus Christ, ang aking pagkain ay ang din ang kalooban ng Ama. Sino po yung kalooban ng Ama? Tayo. May iba po bang kalooban ng Ama? May iba pong will? May dahilan? May layunin po ba ang Ama kung bakit ang Panginoong Jesus pumunta dito sa lupa para mamatay sa krus? Para ibahagi sa atin para ang kanyang buhay? Wala pong ibang dahilan. Tayo po yun ang dahilan. Yung mga anak ng Diyos at hindi pa mga anak ng Diyos. Image and likeness display. Sabi nga po, yung imahe at yung kapangyarihan ng Diyos dapat mahayag kanino po? Sa ating mga buhay. Bakit po? Tayo po yung mga anak ng Diyos. Sino po ba iba na magpapakita nito? Yung mga anak ng Diyos. Which is ginawa na po ng Panginoong Jesus. Sabi nga po siya yung unang example ng buhay na ito. So, ibig mong sabihin, the purpose of God, o ang layunin ng Diyos, ay maipakita po sa pamagitan ng ating mga buhay. Pag sinabi pong purpose o layunin, ito po yung tinatawag na goal. Alam niyo po yun? Kung bakit ka nagsusumikap, nagpapakasipag, meron kang lakas, bumangon ka ng masaya, dahil po sa dahilan na yan. Yung tao pong walang dahilan para mabuhay, may tao po bang ganun? Wala po. Ano man your purpose mo? Doon ka po buhay. Yung purpose mo, bumangon ka kasi magsasaing ka, magluluto ka. Po, may mga anak kang papakainin. That's one of our purpose. Ng ating mga buhay bilang mga nanay, bilang mga tatay, magtatrabaho, may mga asawa, may buhayin. Part po yan ang purpose. Yung taong walang purpose sa buhay, ano pong masasabi sa kanya? Patay po siya. Ha? Ano sabi? Walang kagana-gana. Alam niyo po yun?
Yung taong makikita mong nakaupo lang. Ha? Ganon. Wala po siyang purpose. Tamad po siya. Kahit nga lang po sa pagtulog, sa pagkain, tamad po siya dahil wala siyang layunin para mabuhay. What about us, child of God? Paano po tayo, mga anak ng Diyos? Sabi nga, we become child of God, what is our purpose? Anak lang po pa ng Diyos dahil gusto lang natin magsimba, linggo-linggo? No, nakaupo lang tayo dyan? Yun po ba yung purpose natin? Yun po yung layunin natin? But this, sa mensahe pong ito, sabi nga po ng Diyos, you have purpose. Tulad na sinabi ko kanina, sabi nga po ng Diyos kanina, habang nag-message si Kuya, sabihin mo sa kanila, nakalimutan nila yung kanilang layunin. Bakit hindi tayo naghayo, nagyayaya, nung mga mahal natin sa buhay, nung mga kapitbahay natin? Wala tayong gana kasi tayo ay tinatamad. Ang may dahilan at yung may layunin sa buhay, nagsusumikap sapagkat yung purpose ay nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy sa tinatawag na hinaharap. So, ang taong walang layunin o purpose, wala siyang dahilan para siya ay magpatuloy sa kanyang buhay. Kaya nga po, yung purpose po ay tayo po yung siyatawag na goal, nagsusumikap, meron tayong lakas, pag-asa, kasiyahan, at lakas ng pagiging masipag po tayo. Nagpupursigi. Yun po yung resulta ng tinatawag na purpose ng buhay na ito. So Genesis 1:26. God is reminding us, we have kingdom of salvation or salvation. So muli, yung kingdom or salvation po natin, sinasabi po ng Diyos, hindi lang po yan para sa atin na mga anak ng Diyos. Ito po ay para kanino din? Lalong-lalo na sa mga hindi pa nakikilala ang yung mga taong wala pa ni ho sabi ko nakarinig na may Diyos na nagmamahal at nag-aaruga sa kanila. Kaya po, lalong-lalo pa sa hindi pa nakakilala o hindi pa mga anak ng Diyos. Sabi nga po ang Panginoong Hesus, ginawa na po niya yung kanyang purpose. At sinasabi ko po tayo po yung nagiging benefactor po nito. At that's why we become child of God. Ayun po pala. Hindi ko alam. Ala. Ala. Ano ba yan? Ala. Ayan po, dyan po tayo. Matthew. Ay. Sige po, basahin po natin. Matthew 28:19. So Matthew 28:19. Yung aking subtitle po ay, naalala po ninyo? Grow, go, grew and bearing fruits, bear fruits. Katugma po ba? Go, humayo ka, at
lumago ka, make disciple, and maging mamunga ka. Sabi nga po doon sa Matthew, kaya humayo kayo. Minsahe ko na po ito nung nakaraang linggo. Go. Pag sinabing go, pinapayagan ka ng lumayas, gumala. Pinapayagan ka ng humayo. Sabi po ng Panginoong Hesus, sige, go. Bakit? You are a child of God. Sinasabi po palagi sa atin, hindi kita pababayaan. Pag humakbang ka, ako na yung susunod na gagawa. That is the first steps of our obligation. Go. Yung mga disipulo po ni Kristo, sabi nga po, pinadala na niya. Saan? Sa tinatawag na make disciple. Sino po yung disipulo ni Kristo? Tayo po yun, na kanyang mga kapatid, mga anak ng Diyos. Kaya humayo kayo. So, pag sinabi pong go, humayo kayo, sabi po, unang hakbang po yan ng ating obligasyon sa pagliligtas. Kung wala pong maghayo, wala pong magyaya, wala pong mag-invite, meron po bang tumanggap kay Kristo? Meron po bang makakilala kay Kristo? Wala po. Kung hindi mo sila yayain sa gawain ng Diyos, sa pagsimba, every linggo, hindi po nila. Yung unang hakbang po ay ating gagawin bilang mga anak ng Diyos. So sabi nga po, kung walang paghayo, even yung pag-invite sa kanila, hindi po nila makikilala sino. Ayan sa Romans 9:17. Makikilala nila ang kapangyarihan ng Diyos at mahayag ang pangalan nino ng Panginoong Hesus. Without you, child of God, wala pong mangyayari sa kanila, yung mga taong nasa labas. Kasi tayo lang po yung mayroong right. Yung mga anak ng Diyos lang po ang binigyan ng karapatan. Kaya kung hindi mo gagawin tong go, what is your purpose? Ano ang dahilan mo? Bakit ka ba naging anak ng Diyos? So, hanga po doon, humayo ka. At hindi ka lang basta humayo. Kailangan mong grow, lumago. Kung walang paglago, wala pong pagbunga. Yung puno, pag itinanim, pag hindi po yun nagdahon at lumaki, bumunga po ba yun? Manatili po yung bansot. Manatili po yung maliit. Kaya kung ikaw, hihinto ka dito sa go, at hindi ka mag-grow, you cannot do the purpose of God. Just like Jesus Christ, na ginawa niya po ang purpose ng Diyos. So, sabi nga po doon, sa grow, kailangan po ng buffet. Pag sinabi pong buffet ay pagkain. Sa paglago, kailangan po ng pagkain. Wala pong lumalak. Tulpo ako. Ito, kita nyo? Hindi po ito lumalaki. Sabi mo na pabayaan sa kusina. Kung hindi po ito kumakain. Ha? Nakita nyo po, sobrang pong malaki na. Kaya na pong mag-diet. Wala pong paglago o paglaki kung wala pong kinakain. Yung mga payat, malamang ang kinakain lang nun, mga half rice. Tayo po, unlimited. Pero sinabi po ng Diyos, ano po yung sinabi sa buffet? Ano po ba yung laman ng buffet? Yan po yung laman ng buffet na pwede mong makatulong sa'yo para ikaw ay magbago ng buhay. Sabi nga po ni Kuya, walang pagbabago yung buhay mo. So, kailangan mo ng buffet. Kailangan mo ng pagkain. Bakit hindi nagbabago ang buhay ng isang anak ng Diyos?
Nga po, meron na tayong image. We are created at the image and likeness. Pero yung image na yan, hanggang ngayon, hindi pa narito sa buhay po natin. Bakit po? Sinasabi po palagi, katagpuin mo po ang Diyos, ang Ama. Ano po ba pag kinatagpo mo ang Diyos? Ano po bang mangyayari? Yan po yung mangyayari. Magkakaroon ka ng lahat ng yan at yung lumang pagkatao mo ay papalitan na ng lahat ng iyan. Ano po yan? Basahin po natin. Purihin po ang Diyos, naghanda po. Marami pa po yan. Lahat po yan. Sabi nga po, makukuha lang po natin pag makatagpo natin sino? Yung may-ari ng buffet. Ang Ama. Na nakaupo doon sa kanyang upuan at hinihintay ang bawat isa na kumukuha ng lahat ng yan. Wala po yan bayad. May bayad po ba? May pera po ba tayong gagamitin dyan? Wala. Saan po yan manggagaling? Sa Kanya, sa ating Ama. Sabi nga po ng Ama, tatanong ko po siya, paano ko ba ang lahat ng yan ay tataglayin ng aking buhay? Paano ko lahat ng yan? At yung iba pa na hindi ko pa nararanasan, paano ko yan tataglayin? Lahat ng imahe, lahat ng personalidad ng Diyos, nandyan po, even the power, nandyan. So, sabi nga po, grow. We need to meet the owner, Father. Sabi nga po ng Diyos, meron akong inayag sa inyong, sa iyong sikreto. Ano po yon? Yan po. That is the secret. Nabasa niyo po ba? John 15:4 and 5, that word, remain. Remain. Kahit hindi niyo po basahin lahat yan, papunta po yan sa pagbubunga. Ang sabi po ng salita ng Diyos, remain. Manatili kayo sa akin. Na-preaching na po yan ni Pastor. That is bearing fruits. Grow and bearing fruits. Mapupusis mo lang, makuha mo lang lahat ng nasa buffet. Kung ikaw ay manatili sa akin. Kanino po? Sa Panginoong Hesus. Taglay po nila lahat nung nasa buffet. So manatili kayo sa akin. Pag nanatili ka, mababago po ba yung ating mga buhay? Ang tanong, nanatili po ba tayo? Ay nga po, yung purpose ay ang manatili ka. Saan? Mismo sa Diyos, sa Ama, sa Panginoong. Bakit kailangan manatili? Nandun po yung sikreto. Ano po yung sikreto dyan sa pananatili? Sample, mag-asawa. Pag nagkasama, nakikilala nila ang bawat isa. Pangit ugali, pangit lang yaging ginagawa, mabait nung nananligaw, pero nung nakasama mo na, ano pang meron? Naghihilik pang natulog. Di ba po? Pag magkasama kayo, nakikilala mo sino yung iyong kasama. At lagi pong sinasabi ni Pastor, pag kapiling mo na siya, lahat ng kanyang attitude, personality,
Di ba? Magagaya mo na, makikilala mo siya. Po? Pwede kang mag-adjust na sa taong iyong o sa asawa mo. Siyempre, kailangan mong adjust. Pag hindi ka nag-adjust, away to. Di ba po? Tayo ba yung mag-adjust? Bakit? Sabi nga po, sino po yung remain? Tayo at ang sino? Jesus Christ. God is palagi po siyang mabuti, palagi po siyang matuwid, palagi po siyang, anong meron sa Diyos? Yung kanina, sa bawat buti. Masaya, kung ano yung merong personalidad ang Diyos. Sabi nga po, lahat yun ay iyong makukuha. Lagi pong sinasabi ni Pastor, kung ano yung mabuti sa Kanya, tatanggalin mo yung sa iyo at papalitin mo ng sa Kanya, sapagkat siya ang iyong Diyos at manlilikha. So, the secret po is, remain in me. Sabi niya, unleash. Hanggat hindi ka nananatili sa akin, hindi ka lalago at mamunga. Sabi nga po ng Panginoong Sus, ang puno ng ubas ay kayo at ako ang sanga. Ang matili sa akin, ako sa kanya ay siyang mamunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay ka sa akin. Amen po. Without doing our purpose, kung hindi po natin gagawin yung nais at layunin ng Diyos sa buhay po natin, hindi po tayo lalago. Ano po yung layunin sa atin ng Diyos? Go, grow, and bear fruits. Humayo ka, palaguin mo yung buhay mo, at ikaw ay mamunga sa pamagitan ng pananatili kanino? Sa Diyos at sa Panginoong Jesus. Isa pa po. John 15:16. Sige po, basahin po natin. So, hindi po tayo ang pumili. Sino po yung pumili? Hindi tayo choice. Yung purpose po natin ay hindi po sa atin. Kanino po? Sa Diyos. Kaya nga po, children of God, purpose. Pag sumigwi ka po, purpose nyo po yun. Yung iyong pinili. Sabi nga po, ako yung pumili sa inyo at humirang upang kayo'y humayo at mamunga. Yung sinasabing go, humayo, hindi po tayo. Ay, hahayo ako kasi sinabi ni Sister Jane. No. Humayo ka dahil yung dahilan kung bakit ka nabubuhay bilang anak ng Diyos. Bakit? Ano yung dahilan? Anong layunin mo? Niligtas po ako ni Kristo. Binayaran niya po ako at tinubos. Kaya naman, bilang pagtugon, sabi nga po, din yung kalooban nino ng Ama, hindi po para sa atin, kundi para po sa tinatawag na kaluguran ng Diyos. Yung gagawin po natin, hindi po yun para tayo po ang may-ari noon, kundi sino po ang nagsugo sa atin? Even Jesus Christ. Ano po yung sinabi niya? Hindi ako naparito para din yung nais ko, kundi din ang kalooban ng Ama. Ganon din po yung ating purpose. Ganon din po yung ating mga layunin. Hindi po sabihin natin, hayo ako. Hindi po yun para sa atin, sa ating tinatawag na pride po natin, no.
Naalala ko po yung isang kapatid. Wag na po. So, siya po yung kumuha na tinatawag na resulta, hindi po. Kaya po gumagawa tayo ng lahat ng yan. Gusto nating gawin yung purpose ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Para po ano? Para po sa kanyang kalooban. Pero kung hindi po natin magagawa yan, na-struggle po tayo, nahihirapan po tayo, ano po yung ating gagawin? Ano man yung hininyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkaloob ko sa inyo. Ask. Ano pong sabi ng ask? Hingin. Ask and you will receive. Anong ang ask? Aiteo. Ang Diyos po ang magpapatupad ng lahat ng yan. Tayo lang po yung unang hakbang. At ang lahat ng gagawin po natin, ibigay po natin sa Diyos. Sa Kanya po ang karangalan, sa Kanya po, sabi mo, the glory, the pride is for our Father. So, ito po yung aking, bakit po ganun? Up. Ay, gosh. Ano ba yan? Sige po. Yung aking pong application, ayan po, 2 Timothy 4:2. Basahin po natin. Sabi nga, preach the word. Nakahanda ka man o hindi. Lagi po nating katwiran yan. Ano po laging katwiran? Pag nagyaya, nagpatanggap, patanggapin niyo po yan. Ay, hindi pa po ako handa. Tanyo po, wala pong anak ng Diyos na hindi handa. Lahat po ng anak ng Diyos ay laging handa. Boy Scout, Girl Scout. Kasi pag ganun, hindi po tayo anak ng Diyos. Sabi nga na napapanahon man o hindi, panahon nga. Lagi kong sinasabi, kung may oportunidad, if time will come, gumising po tayo, naglindol na po, bumagyo na po, nagbaha na po. Nasira na yung Pilipinas, nangurap na yung mga politiko. Gumising po tayo. Kailangan po natin ipahayag yung purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga po na sa papanahon man o hindi. Ano pong sabi? Pero hindi po tayo maging matapang. Ano pong sabi doon sa dulo? Yun po dapat yung taglayin ng mga anak ng Diyos. Matyaga, patatagin mo ang loob ng kalooban ng tao na mahina, na ngayon lang tumanggap kay Kristo. Ano pong sabi? Ay, bayaan mo siya. Yun po ba ang mga ugali po ng anak ng Diyos? Yan mo siya, ayaw niya eh. Ayaw ng asawa ko, ganun. Wasakin na po natin yan, yung ugaling yan. That is, taktika po yan ng Satan. Gumising po tayo, maging ano po tayo. Yung senses po natin, ipabukas po natin sa Diyos. Satan is doing that kind of tactics for us. At tayo po ay naman, nabingwit naman po tayo. 2 Timothy 4:2, malinaw po yan. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, bumagyo man, bumahaman, naglindol naman, no one can stop. Especially,
It's a challenge for us. Pag yung pinatanggap mo ay kaaway mo. Oh, hinahamon po tayo ng Diyos. Tatanggap po tayo ng hamon? Yung kainisan mong kapitbahay na laging reklamo ng reklamo sa'yo, sinisiraan ka. Ha? Ano bang gagawin? Ipangaral mo sa kanya ang salita na siya po yung hindi napapanahon. Siya po yan. Yung kaaway mo, yung naasar ka, kasamaan mo ng loob. Sino po ba pan mga yan? Mga kapitbahay mo, mga kamag-anak mong laging may masabi sa'yo? Preach the word of God to them. Isa po yung hamon po sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, na naunawaan na po yung dahilan at layunin ng mga buhay po natin. Bear fruits. Kaya nga po, ano sabi? Pagsabihan mo, pag ginamit mo po yan, kakagulo. Patatagin mo ang loob ng mga tao. Encourage. Especially po yung mga natin, yung mga kapatid na lulubog, lilitaw. Sabi nga po ni Kuya kanina, pinaprioritize yung mga trabaho. Ano pa ba yung priorities natin? Mga anak na may sakit. Nakita niyo po? They need encouragement. True. Sa pamamagitan po ng mga anak ng Diyos na bawat narito. Huwag po lang tayo manahimik sa bahay. Lumabas din po tayo. Naano ko po yung mga yung nasa bus, yun ano po yun? Yung nag-aakyat sa mga bus. At kahit po yun sa palengke, nakita ko po meron pong na wala pong nakikinig sa kanila. Salita lang sila ng salita. Nakita niyo po? Nakita ko, tinatanong, ano bang ginagawa nila? Pero ngayon na-realize ko po, ano bang ginagawa ko? Yun po. Pinaalala po sa akin ng Diyos. Natanong ko, ano bang ginagawa ng mga to? Pero ngayon, binalik po ng Diyos sa akin, ano bang ginagawa mo? What is your purpose? So yun lang po. Purihin po yung kanyang mga salita. Sige po, tayo po magsitayo. Nalangin po tayo. Purihin po natin yung ating Ama. Patuloy po na itaas natin yung kanyang pangalan. Sige po, sumigaw po tayo ng hallelujah ng isang bisis. Let's shout, hallelujah! Shira, ore, rabara, sore, rabara, shira, rabara, ore, rabara, rabara, sore, rabara, rabara, ore, rabara, shira, rabara, ore, rabara, rabara, sore, rabara, rabara, ore, rabara, shira, rabara, ore, rabara, rabara, sore, rabara, rabara, ore, rabara, shira, rabara, ore, rabara, rabara, sore, rabara, rabara, ore, rabara, yera, rabara, ore, ore, rabara, ore, rabara, sore, rabara, rabara, Ama, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy naming nakikilala. At patuloy mo po ng bawat isa, pakapagpalain mo ng lubusan. Father, you are great and awesome. Kaya naman po, Ama, tunay nga na sa buhay ng iyong mga anak sa lugar na ito, magpakahayag-hayag ka ng lubusan, Ama. At hindi lang po namin maunawaan ang iyong mga salita, kundi tunay nga na mamuhay kami ayon sa layunin mo, Ama. Father, bless us, O God, na patuloy na ang bawat isa maranasan ka at makapiling ka.
Thank you, Father. Maraming salamat, Ama. Patuloy na ang buhay na ito, palaguin mo at muli pagbungahin mo upang magpapagbigay ng karangalan sa iyo. Father, lahat ng ito ay aming pinapapurihan at pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. So magsiupo po tayo para po sa announcement. Ito po. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. So naniniwala po ako lahat po tayo ay naliwanagan. Amen po ba? Amen. So ano po ang sabi? Kumilos na po tayo para po makita natin yung resulta. Apo. So yun lamang po, announcement po. Mamaya 8:00 po ng umaga, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. Ano po? So baka po nagtatanong, nandito po ako, pasensya na po kayo. No? So hanggat maaari po, maaga po tayo sa 8 para po masimulan natin yung ating gawain. So huwag niyo na po akong gayahin. Ano po? So 8:00 po ng umaga, sa susunod linggo magkita-kita po tayo muli. At huwag po nating kalimutan, ano nga po ba yun? Magdala po tayo, mag-invite po tayo. Ano po? Lalong-lalo na, sabi nga po ni Sister J, yung malapit sa atin. Unang-una, syempre po sa loob ng bahay, and then yung nasa labas. Yun na po, huwag na po tayong lumayo. Doon po muna tayo sa malapit po sa atin. No po? And then araw-araw po, meron po tayong gawaing panalangin, 6:30 po yan ng umaga, mula Lunes hanggang Biyernes. So sana po, yung mga available po ng oras na yan, na sabi nga nasa bahay, kung maaari po, sumama po kayo sa pananalangin. No po? Ang laki na po nung impact nung panalangin. Kasi kung sa Pilipinas po nananalangin yung mga kapatid po natin, nakita nyo naman po kung paano babaguhin ng Diyos yung ating bansa. Ano po? Then, sa panalangin naman po tuwing Miyerkules, 3:00 ng hapon, ganun din po, panalangin na din po yan kung saan binabalikan naman po natin yung mensahe kada linggo at pinapanalangin po natin yung panalangin po ninyo na nire-request po ninyo. So, sana po, yung mga nandito po sa bahay ulit, yung mga available po, nawa makasama po kayo sa panalangin tuwing Miyerkules, 3:00 ng hapon. Tapos, pagkatapos naman po nagawa natin ngayon, meron po tayong gawain para sa mga kabataan. So, sa mga kabataan na hindi naman po baby, kundi yung mga kaya na pong umunawa at hindi po ganun kahirap alagaan na po. Basta nakakalakad na po sila, nakakatakbo. Yan, dalhin nyo na po yan dito. Ano po? 10:30 po yan. And then mamayang hapon naman po, 1:30 ng hapon para sa mga dalaga at binata. So basta single. Kung kayo po ay, siguro po mga, hindi ko po alam yung edad, pero kung kaedad nyo po kami, sige po, pwede po, basta single po kayo. Ano po, pag 40 na po, basta single, sige po, attend pa rin po kayo. Ano po, para malaman nyo po, sabi nga ng mga kabataan natin, yung purpose ng buhay nila. Amen po ba? Yan, po. So mga youth, nasa na kayo? Huwag po natin kalimutang mag-invite ng mga friends and classmates. No po? And then yung ating pong EGF, syempre every last Friday of the month. So antayin lang po natin yung announcement kung kailan po magaganap yung EGF po natin. No po? So basta every last Friday of the month, meron po tayong gawain. 7:30 po yan ng gabi. And then yung ating naman pong isang dakot na bigas. So napapasalamat pa rin po kami patuloy doon sa nagdadala ng isang dakot na bigas. Na po. So baka po nakakalimutan na natin. Nakakalimot na po ba tayo? Na po, na meron po tayo isang dakot na bigas para po sa mga kapatid po natin na tinutulungan din po ng ating sambahayan. So, ayun lamang po, magkita-kita po tayo sa mga susunod na gawain. Na po? So, mag-ingat po tayong lahat. Medyo wala na pong bang ulan. O wala na. So, maaari na po tayong umuwi lahat. God bless us all. Po.